Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kumpirmadong gusto nang ipasa ni Pastor Apollo Quiboloy ang University of Maraming nagsasabi dapat talaga itong maisara na. Kasi nasayang yung mga binibigay ng mga gobyerno sa atin eh. Pero nyo guys, billion pala yung binibigay sa kanilang pondo tapos ganyan lang kinakalaban nila yung mga gobyerno. Dapat lang talaga isarado na to UP Dilawan. Philippines or UP at ito ay palitan na nga doon ng bagong universidad. I-evict daw ang lahat ng mga guro dito pati ng lahat ng mga estudyanteng nagsisimula at gumagawa daw di umano ng gulo lalong-lalo na daw di umano noong hindi pa makatanggap ng nanalo ng makasaysayang halalan ng bansang Pilipinas ay walang iba kundi Bongbong Marcos Jr. Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, huwag kalimutang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. i-click ang subscribe at notification bell para mas mangyatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang naglabas na ng kanyang official statement ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na walang iba kundi si Pastor Apollo Quiboloy patungkol sa mga UP students na hanggang ngayon ay nanggugulo pa rin sa harap ng Commission on Election or ng COMELEC dahil hindi di umano daw nila matanggap na mananalo na at magiging Pangulo na ng Republika ng Pilipinas Bongbong Marcos Jr. at magiging Vice Presidente naman ng Republika ng Pilipinas ang presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Sa naging official report nga na inilabas ng SMNA News Manila sa kanilang official website, kumpirmadong kanya nga di mo na sinabi na talagang pabor siya sa pagpapasara ng University of the Philippines or UP at gumawa na lamang daw di mo na ng panibagong universidad kung saan ay maghahanap sila ng panibagong Oo nga, dapat o kaya tong UP na to dapat gawin na lang hospital to eh. Tapos magpatayo na lang sila ng ibang universidad ano. at panibagong estudyante na hindi kailanman manggugulo at magpapasimuno ng rally, hindi kagaya ng mga kasalukuyang estudyante ngayon ng University of the Philippines na hindi lang nila matanggap na natalo ang kanilang pambato or kanilang pambato ay naghahanap at nagpapasimuno na sila ng gulo sa Pilipinas. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umaniagan ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, nako, tama lang talagang pasaran na yung paralan na yan kasi parang hindi tamang asa lang itinuturo sa mga estudyante dyan. Binansagan pa naman yung prestiyosong paaralan at marami ang mga estudyanteng gustong mag-aaral dyan pero hindi ko talaga paaaralin ang aking mga anak dyan kasi alam na alam ko na kapag nag-aral siya dyan ay magiging katulad lamang sila ng mga kabataan ngayon sa harap ng COMELEC na nagwewelga, hindi lang nanalo ang pambato nila ay nagwawala na. Naku naman, nawala na talaga ang respeto. Ito yung paaralan na tawagin natin hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Kasi ang manok nila guys, yung mga Dilawan, mga Pinklawan, si Lenny. Hindi nanalo din nila matanggap-tanggap hanggang ngayon. Ito ng kakabataan Hindi sila makamove on. ngayon, hindi sa paaralan na yan. Kaya I will support Pastor about his statement na pasara na yung paaralan na yan kasi hindi naman yan nakakatulong sa ating mga labayan. At in fact, ay nagpuproduce lang yan ng mga sakit sa ulo at sakit sa lipunan ng mga kabataan. Hashtag pasara na yung paaralan na yan. Nako, susuportahan talaga kita dyan sa desisyon mo, Pastor. Dapat lang talagang mapasara na yan at palitan na yan ng bagong universidad at dapat ay tanggalin na lahat ng mga guru dyan kasi hinayaan lang nila ang kanilang mga estudyante na gumawa ng mga bagay-bagay na talagang hindi katanggap-tanggap kagaya na lamang ng kanilang ginagawa ngayon ng pangpanggulo sa harap ng COMELEC. Hindi kasi nila matanggap na manalo na talaga si Bongbong Marcos Jr. for President at Mayor Inday for Vice President kasi sabi nila ay ang dapat daw na manalo ay kanilang manok na si Lenlen pero sorry na lang talaga sila. Hanggang ngayon yun parang sinisigaw nila.
Paano man na yung 31 million yung boto ng ating Pangulo guys, Bongbong Marcos. Nasa maghahabol sila, Lenny. Sinisigaw pa nila may halong dayaan daw. Sa gustuin man nila or hindi ay magiging pangulo na talaga si Bongbong Marcos Jr. ng Republika ng Pilipinas at magiging vice presidente natin or nagiging vice presidente natin si Mayor Inday. Kaya kung hindi nila matanggap ng dalawa na ito ang bagong leader ng ating bayan, edi umalis sila sa Pilipinas. Hindi naman namin sila kailangan 31 million kaya kami, sila 14 million lang. Ha ha ha, get lost UP students. And sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay talaga naman na sumasang-ayon nga sila sa naging official statement ni Pastor Apollo Quiboloy kung saan ay kanya nga di mo nang sinabi na talagang gusto na di. Pero maganda siguro guys talaga kung tong UP na to, tong school na to, kung gagawin na lang hospital na malaki. Tapos magpatayo na lang sila ng panibagong universidad. Para kahit paano yung may pakinabang naman yung building na yan. Sana ganun na lang gawin nila, Tong UP na to gawin nilang hospital. Mo niyang ipasara. Tapos libre pa. Para sa mga mahihirap, mga nangangailangan talaga. Ang University of the Philippines kasi nga ang gusto niya ay gumawa na lamang daw di umano ng bagong universidad na mayroong bagong mga guro at bagong mga estudyante upang sa gano'n ay hindi na madalagdagan pa ang mga estudyante ngayon naging bastos dahil lamang sa kanilang baluktot na prinsipyo na ipinaglalaban. Kawawa naman yung mga nag-aaral case ako sa UP na sabihin natin hindi naman siguro lahat yan ay masasama or pangit yung ugali or makadilawan, makapink, ganun. Nadamay lang talaga yung matitinong estudyante sa UP. Pero halos karamihan ata dyan ewan ko ba, mga kinain ng sistema na hanggang ngayon ang paniniwala nila, dilawan pa rin, di ba? Mga nagtutulog-tulogan, nagbubulag-bulagan yung mga kabataan na yan. Banat pa di mo ng marami sa ating mga kababayan ay kaya naman daw naging bastos sa mga estudyante ng UP kasi nga hinahayaan lamang di mo nila ang kanilang mga estudyante na gumawa ng mga bagay-bagay na talaga namang hindi kaaya-aya at hindi katanggap-tanggap at kaya naman daw naging ganito sila kasi nga ay hindi nila natanggap na isang Marcos na naman ang magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas at isang Duterte na naman ang magiging Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya naman banat na marami sa ating mga kababayan ay kahit anong gawin di mo daw nilang pagsisigaw sa harap ng commissioner election or ng COMELEC ay hindi na di mo nila mababago pa. Wala na, hindi nila kayang baguhin. Kasi totoo lang buong sambayanan guys, halos lahat ng Pilipino nagising na sa katotohanan, sa kasinungalingan na pinamulat sa atin ng mga bias media, mainstream media, di ba? Wala na naniniwala sa mga yan. Na 31 milyong Pilipino ang nagdesisyon na ang gusto nilang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay walang iba kundi na si Bongbong Marcos Jr. at sa pagka-vice presidente naman ng Republika ng Pilipinas ang presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo kung meron. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.